Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ay may bago na naman tayong re-reviewin na loan app at I'm sure nakikita nyo na din yung ads na to online. Dahil dito, base nga sa may ratings and reviews sa kanilang application is very user-friendly and reliable daw. Talaga nga bang maaasahan? Ayan, malalaman natin dahil ito ay may 4.9 na ratings din, bagong-bago. At base sa kanilang ino-offer online, ito daw ay pwedeng magpa-loan ng 30,000 pesos at napakabongga ang loan terms ay hanggang 6 na buwan. Ayan, 6 terms, 6 installments. Kaya yun, subukan na natin dahil baka ito ay bago at legit talaga nga mauutangan. Kaya, yun, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. Wag muna kayo mag-i-install at magda-download. Pero syempre, kung bago ka pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell. Nabubulol ako. Pero syempre, kung bago ka pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking Gcash giveaway every month at sa aking 2 cellphone giveaway. Kung paano sumali, kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko at huwag mo akong kalimutang i-PM sa aking Facebook page. Yan, para maisali agad kita. So, etong bagong loan up na to, sana ay totoo naman. 30K daw ang pwedeng ma-loan at 6 na bayaran. Sana totoo. At chinek ko naman yung kanilang registration sa may naka-register naman at hindi ibig sabihin na naka-register to is talagang legit na at maaasahan at walang harassments and multiple calls and texts kayong matatanggap. So, ayan. Kaya mainam talaga na nanonood muna kayo ng mga all review bago kayo mag-try na mga bagong labas na loan app dahil hindi naman nga natin sure kung ito ay bagong labas talaga or bagong palit lang ng pangalan. So, ayun. Etong loan app na to ay ang Perahan na may 4.9 na ratings nga. At may nakalagay na ultra low interest rate. Nako, ultra na, low pa. Baka naman kabaligtaran to. Sige, wag muna tayo mag-decide. Ito ang kanilang pinaka homepage. May 88,000 pesos daw. Kanina sa ino-offer ay 30K lang pero ito naging 88,000 na bonggang-bongga. 240 days na ang loan term. So, ayan, hindi na siya 6 months lang. Lagpas-lagpas na to sa may 6 months. At nung nag-register na nga ako ng aking phone number ay nabawasan ng isang 8. Nakakaloka. 8,000 pesos na lang yung pinaka-maximum na ino-offer nila for first-time user. Kaya ito, natatawa naman ako dito sa may loan app na to. Sige, go! At nung ninext ko na 7 days lang pala talaga siya. Yun, at least hindi na tayo pinaasa agad-agad. So, 7 days lang to, kailangan mabayaran na. Pero, on or before nga dapat kasi yung mga ganitong 7 days lang, karaniwan sa kanila is, meron ka nang matatanggap na multiple calls and texts, ayan, even harassments and threats kahit na wala pa man din yung due date mo. Ayun, kung naharas na kayo ng ibang OLA dyan, is i-comment nyo na din sa may comment section at kung ano yung pangalan ng OLA na yan para maging aware nga din yung iba. At, eto nga yung mga sinagutan ko na para bilis na lang din tayo. Ayan, the same lang din sa mga lahat ng mga OLA na nasagutan na din natin. Ayan, One ID, facial verification, at personal info, job info, ayan, sasagutan. Emergency contact ay 5. Bongga, dami. Pero dito, pagka kayo ay first time user pa nga lang, first time nyo na mag-a-apply ng loan sa mga ganitong OLA, make sure lang na i-limit nyo yung nakasave sa may phone book nyo na 3 hanggang 5 lang na contacts. Para in case nga na meron kayong ma-install or ma-download na hindi naman pala legit na loan app is wala nang mahaharas dyan sa may nasa phone book mo kasi karaniwan talaga yung mga hindi legit is kukontakin kahit na hindi mo inilagay as reference mo. At more on family members na lang din yung ilagay mo as contact references para mas safe. So dito, naloka ako dahil nagbago na agad ng pangalan. Naging Bilis Pera na. Ayun, naging Bilis Pera na siya at yung loan amount na is 2,000 pesos na lang. O, diba? Ang laki ng nabawas. And, i-apply ko na. At, naging 3,000 naman nung in-apply ko na. At, eto na nga yung pinaka-loan details. Nasa sa inyo pa rin talaga kung itutuloy nyo to or hindi. Pero, para sa akin is, no na naman. Dahil, sa 3,000 pesos po, ang matatanggap mo na lang is 1,860. Ang processing fee ay 950. At, ang total interest fee ay 19 pesos. Meron din silang risk control service fee na 171. At ang kabuoang babayaran mo pa din is 3,000 pesos pa din. Base dito sa kanilang payment plan. At ayan, isang bayaran lang talaga siya. Walang maiiwan na 20 pesos na 30 pesos na nakakaloka.
So, ayan na nga, etong bagong Ola na to is, ayan, pinaasa na naman tayo. Akala natin makakatulong na sa mga nangangailangan, pero hindi pa din pala. Good thing na lang, meron tong account cancellation. Ayan, kinonfirm ko na, nag-cancel na ako ng account ko, hindi ko na ipinagpatuloy kasi, ayun, na paasa na naman tayo dito. Napaasa na naman tayo ng bagong labas na loan app, which is dati lang palang Bilis Pera. Nagbago lang to ng pangalan, nakakalungkot naman, di ba? Ayun, yung akala natin makakatulong na, pero hindi pa din pala. So, kung nakapag-try na kayo dito sa may pera handa na to, na dating Bilis Pera, isi-comment nyo na dyan sa may comment section kung ano yung na-experience nyo, naharas na ba kayo na to or hindi. So, dito sa may kanila ratings and reviews, isang isa lang ang nag-rate. Hindi natin alam kung binura nung lahat or yung mga agents lang talaga yung nag-rate na to. Kaya tumaas yung kanilang ratings, naging 4.9. Ayan, kung ako sa inyo, huwag kayo nagbabase sa mga ratings and reviews. Dahil hindi nyo naman nga sure kung yung mga totoong users, yung mga nagre-rate dito. Nag-search nga din ako online, wala naman ako nakita dito na naharas, na i-post. Pero kahit ganon, ang laki pa din ng mababawas dito. Kaya kung nangangailangan kayo ng 3,000 pesos, 2,000, ay hindi nyo buong makukuha yung ilo-loan nyo dito. Ayan, mag-isip-isip kayo kung i-grab nyo ba to, kung talagang nangangailangan kayo, at dito lang kayo na aprubahan. Kung ako sa inyo is wag na lang, wag nyo na lang ipagpatuloy, wag nyo i-accept dahil meron pa dyan na bago. Kagaya ng PXT loan, ayan, bagong labas. Tapos, legit naman siya, matatanggap nyo naman. Pero sa una is, mababa pa lang yung maibibigay sa inyo. Ayan, yung Happy Cash, bago at legit din. Pero mababa nga lang din yung i-offer sa inyo sa una. At, ayun, depende pa din sa inyo kung o-okayan nyo, i-grab nyo yon. Nasa sa inyo pa din talaga. Kaya, basahin nyo yung loan details, ayan, loan terms and agreements, privacy policy, dahil dyan makikita nyo kung nagbabago lang ba ng pangalan yung isang online loan application or online lending application. At pag nakita nyo na nagbago yung pangalan, huwag nyo nang ipagpatuloy. Kasi, hindi naman sila magbabago ng pangalan kung hindi naman sila nare-ratean dati ng mababa, diba? So, yan, mapapayo ko lang, i-limit nyo yung nasa may phone book nyo. Mag-lock agad kayo ng Facebook account nyo. At wag yung mukha nyo yung ilagay nyo as profile picture nyo. Lalo doon sa may cover photo. Para in case nga na mahirapan kayo magbayad, wala pa yung pera nyo doon sa may due date na ibinigay sa inyo is hindi na lang din kayo. Ayan, maipo-post online kasama yung picture nyo talaga, kasama yung pamilya nyo. Pero syempre, hindi pa din may iwasan na maipost kayo sa may mga buy and sells dahil alam nila yung address nyo. Pero kung meron pa nga kayong makita na ibang Ola na bagong labas, maganda ino-offer, comment nyo na dyan sa may comment section at re-reviewin ko yan para sa inyo. So, ayan, kung meron kayong gustong ipa-review na matagal na din, gusto nyo ng update ay, i-comment nyo na dyan at gagawa ko din yan na review para sa inyo. So, that's it for today's video. Ayan, thank you for watching and see you on my next vlog.